Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Financial stewardship and ethical management. So ito na po yung isang issue sa loob ng church, sa pinansyal na pinagkatiwala ng Panginoon sa loob ng iglesia. Number one, finances as a faithful trust. So tayo ay pinagtiwalaan ng ating Panginoon sa finances na pangangailangan po sa loob ng iglesia. Isa po dito yung kaperahan ng isang simbahan. Siguro hindi naman po lingid sa atin, maraming pastor ang natutukso, nalalaglag pagdating na po sa finances. So tingnan natin kung gaano ba ka-faithful ang isang leader pagdating sa finances. Dahil ito pong pera, ako po sa loob ng church po namin ay hindi po ako nakikialam sa kaperahan namin. Tinitingnan ko lang yung flow ng aming kaperahan. Hinahayaan ko yung aking treasurer na siya po ang mag-ayos, pero nandun lang yung aking paggagabay sa kanila. No po? Following biblical principle of financial stewardship. So the Bible teaches that all financial resources belong to God. So lahat po ng financial resources na itinuturo sa Biblia ay para sa Panginoon, and the church must manage them faithfully. So kailangan mahawakan ito ng mayroong katapatan pagdating po dito sa financial resources. Hindi naman ligid sa atin, maraming lingkod ng Diyos ay ito po ang nagiging issue noon. Ngayon, ito po ay nagiging issue pagdating po sa financial resources. Po? Fostering transparency in church finances, open financial records, promote trust and integrity. So kapag malaya nilang nakikita yung ating financial record, nagtitiwala po sila sa atin at nagdudulot ng integridad. No? So, kailangan yung transparency in church finances ay ipakita natin, huwag tayong mahiya. Ito yung ating kaperahan po, mga kapatid. Ito yung pumasok, po yung lumabas. Alam po nyo sa loob ng church, kung sino po yung hindi nagtatides o nag-o-offering, minsan yan po yung mapagduda. Naniwala po kayo, sa aking karanasan, hanggang ngayon, kung sino yung hindi naman talaga nagbibigay, sila yung maraming sinasabi. Pero isang bagay po ang nakita ko dito, na kapag open ka, yung open ang record mo, wala kang ikakatakot. Kaya nung ngayon, na sinasabi ko po lagi, kahit pa naman po noon, sa aking mga nagdaang treasurer and secretary, sabi ko, lagi niyong ihahanda na open yung ating record na malinis. Dahil diyan tayo bubutasan ng kaaway. Kailangan may promote natin sa kanila na pwede tayong pagtiwalaan sa finances ng simbahan. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Dahil once na nawala yung trust and integrity ng isang pastor in finances, magkakaroon po tayo ng problema sa hinaharap. Fulfilling God's calling through responsible budgeting. So, mahalaga yung pagbabudget. Financial planning ensure the church can sustain its ministry and support its mission. So, yan. Alam ko naman po, yung mga churches dito ay merong financial planning, maayos, at nasusustain yung kanilang pangangailangan sa ministry, sa mission. Nakabudget na kung saan gagamitin. So, mahalaga po yung responsible budgeting, hindi gastos ng gastos. Kailangan bago mo pakawalan yung sentimo na to sa paggastos ay merong patutunguhan na maayos. Kailangan yung kaperahan ng simbahan ay magagamit talaga sa tama na nabibigyan talaga natin ng maayos na pagpaplano yung paggastos ng church.
Kailangan siya ay ang magbibenepisyo ay ang church. Hindi doon sa kung ano man pang bagay, luho, ano pa man. Kundi ito po ay meron kakibat na responsible budgeting. O, finances as a framework for growth. Amen. Dahil kapag finances po ng church ay maayos, yung paglago noong ministry ay maayos. Wise budgeting allows for expansion and support of various ministries. So, yung matalinong pagbabudget, sabi po dito, allow for expansion and support for vision, various ministries. So, tama naman po, no? So, kailangan yung ating strategy sa paggastos ay nababudget to expansion yung mga ministry na atin pong hinahawa. Facilitating generosity and faithful giving. So, teaching biblical generosity encourages church members to give joyfully. Yeah. Kailangan ituro natin to doon sa loob ng simbahan na yung faithful giver o yung maging tapat tayo sa pagbibigay. Pero dapat yung pastor ay mangunang maging tapat sa pagbibigay. Ang pastor po ay hindi exempted sa tithes niya, hindi rin exempted ang pastor sa kanyang offering. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kailangan kapag tayo po ay nasa ministry, hindi porque tayo yung pastor, ay hindi na tayo magta-tithes. Ako po, personally, kapag ako po ay nakatanggap ng 1,000, talagang ibinibigay ko po yung aking tithe. Kapag ako ay merong blessing, ako ay nag-o-offering. Hindi ilang membro, dapat pangungunahan. At ang pagtuturo ng generosity at pag-encourage sa member na magbigay sila ng may masayang puso, ay sa atin mag-uumpisa. Dapat tayo yung masaya na nagtatights, tayo yung masaya na nag-o-offering. At syempre, kapag nakita nila ito, nakita nila ba yung pastor namin talagang nagtatights talaga at nag-o-offering. Unless lang talaga na wala kang blessing, wala kang natanggap. Siyempre, wala kang titights. Wala naman po tayong mga income na malalaki. Ako po, sa church namin, ako po hindi kumukuha ng allowance sa simbahan po namin. Yun, pag po talagang binigyan ako ng love gift, o binigyan po ako ng church ng pera, tinatanggap ko. Pero yung ako po ay nagsabi sa aming pinakahit na kailangan mayroon akong matanggap, wala po. Pero ako'y nakakapag-tithes, nakakapag-offering dahil yung blessing ng Panginoon sa mga pastor ay hindi na puputol. Pinagpapalayan ng Diyos. Kaya yung pastor hindi exempted sa pagbibigay. So tayo yung magpapacilitate ng faithful na pagbibigay. At tayo yung magtuturo ng generosity at mag-i-encourage sa mga miyembro na magbigay ng may masayang puso. Amen? Tayo yung mangunguna bilang mga likod ng ating Panginoon. Funding ministry project with accountability. So, ensuring financial responsibility guarantees long-term sustainability. So, yun. Kailangan siguraduhin natin na yung financial na ating pakakawalan para punduhan yung project ng isang church na merong accountability ay patutunguhan na pangmatagalan na pakinabang ng loob ng simbahan. Finances as a foundation for integrity. Ito po yan. Fortifying ethical management in financial practices. Yan. Tingnan po natin. Avoiding financial misconduct is crucial for maintaining a godly reputation. 1 Timothy chapter 3. Verse 3, alam po natin yan. May sinasabi po diyan sa salita ng Panginoon. Sabi doon, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi maibigin sa salapi. Isa na nagkakaroon po ako ng confusion kapag merong tao na nag-share sa akin, sasabi, Pastor, bakit po ganito doon sa amin, yung aming pastor? Parang doon na lang po lagi nakatingin sa aming church, sa aming tithe.
sa aming offering, lagi na lang kami tinatanong. At minsan nakaka-confuse dahil parang ang tingin na tuloy ng tao sa atin, mukha na tayong offering po. So mahalaga na maiwasan natin yung paggamit ng hindi tama sa kaperahan ng loob ng simbahan. At dapat ma-manage ito ng maayos at mayroong magandang practices para ma-maintain yung godly reputation. Dahil sabi doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3, hindi maibigin sa salapi. Marami po dito talagang ito ay nakikita ngayon sa panahon natin, yung integrity. Dahil ito yung finances natin, sabi dito ay isang hamon para magkaroon talaga ng foundation yung integrity. Fighting against financial mismanagement, regular audit, and financial safeguard against corruption. Yan. So, mahalaga na na-audit, na-check yung ating financial para maiwasan, mapangalagaan natin yung korupsyon. Sa loob po ng simbahan pala, meron pa rin nagaganap na korupsyon dahil dito sa hindi paghawak ng maayos sa pinansyal na kaperahan ng ating simbahan. So, mahalaga yung regular audit, yung na-check yung financial para mapag-ingatan natin. Amen? Flourishing through integrity and stewardship. Churches that practice financial integrity honor God and gain community trust. Yan. So, kita niyo po mga kapatid, yung integrity sa pagiging katiwala ng ating Panginoon ay nadodoon. Kaya yung simbahan na napapractice yung financial integrity, napapurihan ng Diyos at yung community ay nagtitiwala sa akin. Yun lang po. Thank you and God bless po sa bawat isa po sa atin. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.